Napakadalas na kabayo dito. But most of the time, hindi lang din natin siniseryoso. Okay? Or somehow na-tolerate pa rin natin. Okay? But I am not saying na i-disregard natin yung batas na to kasi for some, still, yung mga ibang acts, yung mga ibang actions or ibang situations na nandito sa Safe Spaces Act ay maaaring offensive or violative na doon sa senses or sa rights ng ibang tao, and for some, hindi pa. Okay? Para for example, ako, sabihan, let's say, ang laki-laki mo naman, sir, ang tiyan. Yung mga ganung banat pa, na parang medyo double meaning, medyo green, na para sa akin, kahit sabihan mo ng ganun, wala akong problema. Wala din. So, okay lang sa akin. But if sabihin or gawin mo yun sa iba, pwedeng masaktan siya, and that will now constitute a violation of the law. Okay? So, I am not saying na hindi violation of the law yung ginawa or sinabi sa akin, but for me lang kasi, wala lang. Diba? But let us now proceed sa batas na ito. Okay? So, RA 11313 or yung Safe Spaces Act, or commonly known as the Bawal Bastos Law, is an act defining gender-based sexual harassment in streets, public places, in cyberspace, meaning online, workplaces, educational or training institutions, and for providing protective measures and prescribing penalties. Okay. So it took effect on August 3, 2019. So before the Bawal Bastos Law, some of the actions or some of the criminal acts under the Bawal Bastos Law can be filed or can be considered as violation of Article 287 ng RTC, which is yung sa unjust vexation. Pwede rin maging 336 or yung acts of lasciviousness. Okay? So, pwede din pumasok sa POCI. And pwede din pumasok sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Pwede din sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995, and even yung cybercrime pwede din. Okay? But in 2019 nga, nagkaroon ng parang compendium or na-consolidate na yung some acts in violation ng mga sinabi kong batas, and na-transform siya into yung anti-bastos law. Bawal bastos law. Okay? So in this law, mas malawak yung concept na ng sexual harassment. Okay. So yung kaninang binigay kong example, let's say sinabihan ako na, sir, laki-laki naman ang tiyan mo, or laki-laki naman, laki-laki naman ang tiyan. That alone can be considered na as sexual harassment. Or yung mga senaryo na like iba na saan minsan naging masyadong playful tayo sa mga kasama nating mga babae or sa mga kasama nating let's say members ng LGBT. Okay? And may mga instances pa, I know, medyo siguro aware kayo no, baka naranasan nyo din na let's say merong mga tao na kunwaring hahawakan yung sexual organ mo, o kunwaring yapos-yaposin ka. Para sa atin o para sa iba, parang wala lang naman yun, di ba? Wala namang problema doon. But, under the law, yung mga actions na yun ay considered as sexual harassment na. Okay? Under the law, sexual harassment na siya. So, yung mga penalties, mas mataas, mas mabigat,
may mga duties and liabilities na din yung mga employers tsaka yung mga heads ng mga educational and training institutions. And ito yung kauna-unahang legislation na nagkaroon ng recognition sa mga transgender, sa mga members ng LGBT. Okay. So, kung papansinin ko, medyo sobrang nag-iingat ako sa mga words na gagamitin kasi baka ma-misquote. Or, ayun nga, kasi ang dami ng batas ngayon na yung mga kinalakihan ko na okay na, hindi na okay ngayon. Yung mga words na ginagamit ko before, okay pa, pero ngayon hindi. Okay pa dati, pero ngayon hindi na. Okay? And, yung advent nga ng social media, na mag-quote ka out of context, like, what I'm trying to say is that sa definition or sa discussion kasi ng batas na to, medyo mahirap siyang i-discuss without using yung mga words or depicting or describing yung mga actions na nagko-constitute ng offenses. Okay? So, ang nagiging problema po sa ibang mga educational institutions, especially yung mga yung sa mga millennials na or yung sa mga bagong generation ngayon, like sa aming dati sa law school, yung professor ko ng criminal law, nag-drawing siya sa board namin ng isang malaki po. Ano ba ito? Nahihirapan na naman ako kung anong mga ganyan dito. Ng isang malaking sexual organ ng babae. Kasi ang laki talaga. Yung ba yung taas ng anong yan? Yung taas ng ano yan. Pagka ginawa mo yun sa mga ibang schools na puno ng millennials, and kung nabash mo millennials, pwedeng ang maging interpretation nila doon ay ano na, bastos yung professor nila. Okay, at sa amin, nung ginidrawing namin yun nung law school, karamihan nagtatawanan, karamihan na natutuwa, but hindi pa rin maiiwasan yung sa mga medyo mata-mata namin na kaklase na yun, noon, na-offense sila. But na-get ko yung point ng, nakuha ko yung point ng professor namin doon. Kasi, if not for that depiction, di ba, sa rape law ba, ano na ba, kailan meron ng rape? Necessary ba na magkaroon ng penetration? No. Hindi, di ba? So kahit hindi mo na ipasok fully, pwede ka pa rin maging liable for rape. So ano ba yung sinasabi sa rape law? The mere touching of the Yung lips. labia. May Parang aura. mere touching. So ngayon, paano naman dun sa mga kaklase ko dun sa law school na hindi pa nakakakita ng ganun sa totoong buhay? Diba? So kung hindi ito-drawing ng professor ko yun, nawawa naman siya, hindi niya mag-gets. Diba? So, yun nga, medyo parang mabigat or mahirap na kumilos at magsalita ngayon dahil maaaring iba na yung perception ng iba na ikukumpara natin sa kung paano at talaga niya. Sir, ko lang sir i-share sa other participants. Parang sir, you are speaking about sir gender terrorism sir. Kasi nowadays sir, hindi ka basta pwedeng yung kung mag-iingat ka sir at full extent ng lalabas sa bibig mo specifically sa mga transgender. Now sir, merong nag-trend sa Western countries sir, si Matt Walsh. Activist siya na tinatama niya yung nagiging global scenario ngayon sir, na hindi ka basta makapagsalita ng direkta sa mga transgender sir. No? Bali, kino-contest niya sir is dalawa lang yung nag-exist na gender sir. Ayun lang sir. Yes, tama naman yun. Dalawa naman talaga lang yung nag-exist na gender. But, pwedeng ma-misquote na naman ako. Baka sabihin, homophobic ako or what, di ba? But, yun nga,
Okay, dalawa yung gender. Marami namang mga views dyan. Okay. So, but i-reserve yung kung ano yung view ko dyan at hindi ko na i-share. So, let's proceed na lang sa batas na to. But again, yun nga again, I may use several words during the discussion, but please understand that it is only for academic purposes. Okay? So may disclaimer na gano'n ha. Baka kasi mag-discute nyo, baka mamaya. May mga advocates dito eh. Kung wala man lang ipago nyo ako sa cross dyan sa labas ng ano. Ng kampo natin. Okay? So, the law covers all forms of gender-based sexual harassment committed in public places, educational or training institutions, workplace, even in the cyberspace. Okay. So, meron tayong tinatawag na mga gender-based streets and public spaces sexual harassment. So, what are the acts of gender-based streets and public spaces sexual harassment? So, these are acts which are committed through any unwanted and uninvited sexual actions or remarks against any person regardless of the motive for committing such action or remarks, and committed in public places such as alleys, roads, sidewalks, and parks. Okay? So, any unwanted and uninvited sexual actions or remarks. Anong example nito? Parang pagka kasi nag-cite ka na ng example nito, violation mo nito, agad yun eh. Ba? For example, nakakita ka lang ano, let's say, isang babae. Ay, ang hirap mo bigyan ng example, baka magalit sila. So, let's say, malaki ang kanyang hinahanap. Then, out of adornment, isang lalaki, bilang mo sa akin, ay sinabi niya lang kung ano yung nakita niya. Sinabi niya lang kung ano yung nakita niya. So, that alone, even if on the part ng lalaking nakakita, sinasabi niya yung, sinabi niya lang kung ano yung nakita niya. But yung statement na lang or yung remark niya lang na yun is already a violation of the law. Okay? For example, may dumaan na lalaki, malaki siya. Nagsalita ako, ay, malaki naman ang siya ni sir. Kasi yung lalaki na dumaan, sinabihan siya ng malaki siya. So, pwedeng, wala lang. Kasi for us, males, okay lang naman yun, di ba? Or wala namang issue doon. But, for example, if may babae na dumaan, malaki ang kanyang sinabihan ng lalaki ng ganon, yari ka na. That is already a violation of the law. I am not saying, again po I am not saying na parang hindi fair or what yung batas na to. Ano po? So, gusto ko lang ipakita kung ano ba yung mga possible scenarios or situations na pwedeng mag-arise for violation ng batas nito. Okay? So, next. So, ano ba yung mga elements noon? So, dapat merong sexual actions or remarks unwanted. Such remarks are unwanted and uninvited. And it is against so any person, meaning pwedeng lalaki, pwedeng babae. So, like for example, if ako yung lalaki na naglalakad na malaki siya, sinabihan ko ng let's say, ng babae, now, for me, it is already sexually offensive. Then I myself, pwede ako maging complainant for violation of this act. Okay? And lastly, it should be committed in a public space. Pag sinabi natin public space, so where people pass and congregate, where people have access, so for example, itong lugar na to, it is considered as a public space. Let's say, ang hotel, nasa lobby, nasa common areas, that is considered as a public space. Unless, syempre, ibang kwento na kung sumapag doon sa rooms. So, ano pa ba? Malls, churches,
streets, so those are public places. So under the law, meron tayong first degree offenses na tinatawag. Okay. So ano yung first degree offenses? Yung verbal. Okay. Yung mga verbal remarks lang. Next, yung second degree offenses, yung mga demonstrated na gender-based sexual harassment na. Okay. So ano pa yun? So bukod doon sa let's say na nagsalita ako ng hindi maganda doon sa babae na yun, dinescribe ko kung ano yung nakita ko sa kanya, nag-muestro pa ako or nag-action pa ako ng iba pang mga hindi magagandang actions towards females. So that is the second degree offense. And the third degree offenses ay yung mga physical gender-based sexual harassment. So number one, catcall. Ano ba yung catcalling? Ano yung catcalling? Meow, meow. Diba? Meron tinatawag actually yung simple wolf whistling ang tawag doon. Ako dati nga alam ko catcalling yun eh. So catcalling pa rin naman siya. But catcalling ano yun? Yung mga unwanted remarks directed towards a person in the form of wolf whistling, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs. Misogynistic, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin parang may deep hatred ka sa babae. So, ano ba yung mga example nun? Ito, example lang to kung sabihin na sinabi ko to towards sa babae. So, for example, bang remark na, yung sa mga sa secretariat, ano ba yung mga words na offensive na on your end? Wala kasing babaeng participant. Pwede ba natin tanongin yung secretariat? Sa mga females natin, ano ba yung mga words na directed towards a female na offensive sa inyo? Ano ba? Ano ba yan? Ano ba yan? Wow, shakes. Ang nahihirapan kasi ako magbigay ng example kasi talagang pwedeng i-take na nila as offensive. Ano kaya? Meron or let's say sabihan ko yung isang babae na yes sir. Mga ganon, di ba? Or, ang laki naman ng puson mo. Or, ang laki naman ng kung ano man. Kaya nga kaya mahirap kong bigay ng example kasi baka mamaya may complete na sa akin dun sa ano eh. Or let's say, sabihan yung isang babae na ma'am, yung sa mga females po natin na for purposes of examples na po ito please understand. Nahihirapan na ako dito. Let's say, sabihan yung babae na ano pa ba? So kaya na rin, isip na lang ngayon ng example. Baka ako mag-trending sa susunod yan. Academic purposes lang naman. So next, leering and intrusive teasing. That is already an offense. Ano yung leering na yun? Yung kung makatitig ka, akala mo parang kakainin mo na siya. Parang gano'n. Okay. So that is already a violation. Paano patutunayan yun? Taunting. May taunting na yun. So through the use of words na parang ini-instigate or parang inahamon siya. Unwanted invitations, cursing. So, even ng cursing. Okay. Yung misogynistic remarks or slurs. Slurs words. Slurring. Okay, yung mga transphobic remarks or slurs. Yung mga homophobic remarks. So ano ba yung mga homophobic remarks?
So alam nyo sa US, kapag ang mga members ng LGBT doon, tinawag nyo as fag or fagot. Fag, F-A-G, or F-A-G-G-O-T, fagot, that is already a or a homophobic remark. Okay. So sexist remarks or slurs. So kasama din yun. Yung persistent unwanted comments on one's appearance. Kasama din yun, violation na rin ng batas yun. Kasi for example, kung wala ka nang ginawa, kung hindi sabihan yung ka-opisina mo na ang ganda-ganda mo. Paulit-ulit na lang na hindi naman niya hinihingi at hindi naman siya nagpapapansin sa iyo to the point na pwedeng nakakasar na siya. So that is already a violation of the Safe Spaces Act. Like other yung paghingi ng cellphone number. Isang babae na persistent. And then paulit-ulit yung refusal niya pero paulit-ulit ka pa rin sa pangungulit. That is already a violation of the Safe Spaces Act. So, use of words, gestures, or actions that ridicule on the basis of sex, gender, or sexual orientation, identity, and or expression including sexist, homophobic, and transphobic statements and slurs. And persistent, ito napaka-common ito sa mga offices. Persistent telling of sexual jokes. So, di ba sa office natin madalas yun? Sino pa yung hindi nakaka-encounter nun? Persistent telling of sexual jokes. Yung mga green jokes na yan. Na usually kinakahumalingan or kinakalibangan ng karamihan. But hindi natin alam para doon sa isang tao or office mate na hindi naman siya game sa ganon. Then, pwedeng mag-give rise doon sa isang action, sa isang criminal action for the violation of the Safe Spaces Act. Okay? So another is yung use of sexual names, comments, and demands. Let's say, for example, yung isang babae o isang office mate mo, since malaki ang kanyang hinaharap, ang lagi niya ng tawag sa kanya ay jokes. Ganon. Okay? So that is already a violation of the law. So, lastly, any statement that has meaning an invasion on a person's personal space or threatens the person's sense of personal safety. Okay? So for penalties, the first offense, fine ng 1,000 and 12-hour community service and gender sensitivity seminar. For the second offense, arresto menor or fine ng 3,000 pesos. And last is arresto menor and fine ng 10,000 pesos. Ang prescriptive period nito is 1 year, meaning if ikaw ay isang complainant for violation ng Safe Spaces Act, dapat mai-file mo yung kaso within 1 year. Hindi pwedeng yung last year pa na nakalipas or nasa isang taon ngayon mo nang file. So nag-prescribe na po yun. Okay? So, punta na tayo sa second degree offenses. So ano ba yung second degree offenses na yun? Yung demonstrated gender-based sexual harassment. Okay? So number 1, making offensive body gestures at someone's, like yung mga dirty fingers na yan. Yung mga specialist na tinatawag, yung lang nagpapakita ng, let's say, ng private parts, public. And lastly, yung mga masturbate in public, those are in violation of the Safe Spaces Act. So, paano yung, let's say, di ba common or
not common, but may mga nangyayari na yung sa mga concert, di ba, yung mga babae. Cash ng gano'n. So, let's say, for example, naandun ka, lalaki ka, pwede ka bang maging complainant for violation of Safe Spaces Act? Kareklamo mo yung babaeng nag-flash ng kanyang ano? Pwede ba yun? Of course, yes. Pwede, under the law. Okay? Pagpapakita ng private parts sa public places, so that is a violation. So, penalties. Fine of 10,000 pesos and 12-hour community service plus gender sensitivity seminar, arresto menor, and fine of 50,000 and arresto mayor, and then fine of 20,000 for the third offense. Okay? So, in that case, mga sirs, ang prescriptive period doon ay 3 years. Okay, so within 3 years from the time na na-commit yung offense, pwede kong i-file yung case. So next, yung third-degree offenses or yung physical, gender-based sexual harassment. Number 1 dyan, yung stalking. Okay? So hindi, kung operative mo kayo, siyempre, understandable yung word nyo, di ba? Pero yung huwag nyo naman dadalhin yung pagka-operative ninyo sa mga crush nyo. Kasi lalabas ng stalking yun, and that is a violation of the law. Okay? Actually, sa 9262, let's say, ex mo siya, tapos lagi mo siyang sinusundan, ini-stalk mo siya. Violation din yun ng RA 9262. Okay. Next, yung verbal and demonstrated gender-based sexual abuse when accompanied by touching, pinching, or brushing against the body of the offended person, like yung mga patapik-tapik, mga pagkaroon. So that is already a violation. Okay? So tayo, ng mga bata, tayo, di ba, pagka niregan ka, tayo, wala na akong problema. Ngayon mo gawin yan. Pag ngayon mo ginawa yan, pasok ka, bulong ka. So, any touching, pinching, or brushing against the genitalia, face, arms, anus, groin, breasts, inner thighs, face, buttocks, or any part of the victim's body, even when not accompanied by verbal and demonstrated GBSH. So, yung mga pahiyang hipo sa mga binti. Diba? So, dapat kapag kayo ay nasa isang public place, i-maintain nyo lagi yung 1 meter distance. Huwag na kayo maglalaro kung kanino. Kasi hindi nyo alam, baka mamaya, diba? So, let's just be safe. So, ang penalties nito ay arresto menor and fine ng 30,000 for first, arresto mayor sa second, arresto mayor sa maximum period niya sa third offense, and with fines, corresponding fines din, and then ang prescriptive period ay 10 years. Okay? So now, what if ang offender ay minor? So, ano bang ginagawa pagka minor offender? Sinisir. So, standard procedures pa rin mga. Okay, so ngayon, aware naman na kayo doon kung paano gagawin doon. So, meron din tayong gender-based online sexual harassment and gender-based sexual harassment in educational institution and workplaces. So, basically, same lang yung mga actions, nagkakaiba-iba lang depende sa kung saan mo na-commit. And towards kung kanino ba, kung sa work. Kung sa work mo yan, subordinate mo yan, officer mo yan, so mag-differ din yun sa mga penalties. Okay? So, do you have any question po? Do you have any question? Yes, sir. Tanong ko lang po sir kung paano na po sa cyber. Actually, dito sa batas na to, yung in relation sa gender-based sexual harassment online, may mandate ang ACG. May
mandate ang ACG doon. So, pwede nyo mag-file ng reports or mag-coordinate with the ACG. Kasi sila yung makakapag-verify, sila yung may tools, sila yung may technical skills pagdating sa online matters. Okay? So, any other questions po? Yes. Sir, may aggravating circumstance ba? Meron tayong mga circumstances dito. Ibig sabihin, in fact, yung mga offenses dito ay naku-qualify, let's say, na-commit mo in a public transport, in government offices, in places of worship. So, mga ganun, may mga aggravating or qualifying. Qualifying meaning, kaya ako sinasabi qualifying kasi mas tumataas by a degree yung penalty. So pagka minors din ay ang victims din ay minors, mataas din ang qualify din. Okay. Any other questions? So